Kung i-analyze nyo ang buhay dito ay hindi lamang temporary. Hindi lang temporary. They are all preparation. Lahat yan preparation lang. Kaya better, yung bang ang buhay natin preparation lang sa sarili nyo at sa iba. Lahat yan, not only just temporary, but all preparation. Tingnan nyo Ang grade 1 is only preparation for grade 2. Grade 2 for grade up to grade 6. And elementary is only preparation for high school. High school for college. College sa trabaho. Sa trabaho, preparation yan para pag tumanda kayo, meron kayong tawag yun, preparation din yan. You look at it as a preparation, yung trabaho nyo. Ang trabaho, preparation para naman sa inyong mga anak. Kasi they will be the next. At sa buhay nyo naman, preparation din yan para sa inyong pagtanda. And then lastly, what do you prepare? Anong piniprepare nyo? Aside from your retirement. In the eyes of God, God is preparing you to eternity. Nawa yung preparation ng Diyos ay maging preparasyon nyo rin. I-prepare nyo rin sarili nyo for your eternity. Kaya hindi lamang ang magiging pagtanda ko, hinahanda ko na rin kung ilang taon ako mamamatay. At hinahanda ko na rin ang sarili ko kung paano pa ako gagamitin dito sa daigdig. So remember that life is not only temporary, but everything is preparation for you and for others. Si Joshua, lieutenant siya ni Moses. He is being prepared to be the next leader. And then si Joshua, may takot din yan. Takot din yan ng responsibilidad. Takot din yan sa haharapin niyang problema. Biro mo, susugod sila. Siya yung naatasang sumugod makigera. At malalaking bansa to. May mga muog. Lahat na. Kaya, as a human being, may takot tayo sa buhay natin. Sa trabaho natin. No? Sa pamilya natin, natatakot din tayo kung makakapagtapos sila. Natatakot din tayo sa ating ministry. And everything may takot. But it is God Himself that telling us, patuloy ka lang. Like Moses. I like Joshua. Personal siyang sinabihan ng ilang beses na patuloy ka lang. Encourage mo sarili mo. Be courageous. And then lastly, alam nyo, tuwan-tuwa siya, natural niyang sinabi. Alam niya na rin na siya, matanda na siya, in old age na siya. And for the last time, sinabihan niya mga tinulungan niya na manguna sa sakupin ang buong Israel. This is his last words. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, sino ang sasambahin nyo? Sinabi niya yun kasi na-experience niya. Sinabi niya yun kasi pinamuhay niya. Sino sasambahin nyo? Kasi yung mga Israel, may tinatago pa pala silang Diyos-Diyosan. May kinikip pa rin sila mga tradisyon na nakuha nila sa mga tatay nila galing sa Ehipto. At minsan, namumulot pa siya ng mga Diyos-Diyosan sa mga ginagapi nila, tinatago nila baka makadagdag 2 na Diyos ko at 3 na Diyos ko. Mas marami, mas maganda. Minsan ganun tayo no? Pati Diyos-Diyosan natin, mga pinangahawakan natin, gusto natin marami. And then, alam ni Joshua yon. Kaya, sinabi niya ngayon, sino sasambihin nyo? Ang mga Diyos na tinatago nyo? Kinikip nyo until now? O si Yahweh? Mamili kayo ngayon pa lang. Pero ako, at ang aking pamilya ay sasamba kay Yahweh.
And that is his challenge. But hindi iyon sa knowledge niya. Hindi iyon sa may nagturo sa kanya, si Moses, na experience niya. Ang sarap magsalita. Ang sarap mag-share. Napaka-natural na sabihin yung praise the Lord. Natural na sabihin nyo, basta magpatuloy ka lang. God will be with you. Kasi, you are living in it. Namuhay ka doon. Pero kapag hindi kayo namumuhay doon, paimbabaw yon. At parang nafe-feel din, yung aura nung sinasabihan nyo, nafe-feel nila yan. Na andito lang sa ilong yung sinasabi mo kasi nakikita sa buhay mo at hindi nila talaga nadarama in spirit. And that is the life of Joshua. At first, kasi wala na si Moses eh. So sino pa ba papalit? Siya yung lieutenant eh. Siya yung next in rank. Pero nakikita niya na ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Moses. Pero in spite of that, alam ng Diyos na natatakot siya. Kaya let us read Joshua chapter 1 verse 6 to 9. Sige nga. Basahin natin ha. Okay. So I'll read first. Be strong and courageous. Alam niyo ba sa buhay niyo, ganun din ang sinasabi sa inyo ng Panginoon. Hindi naman siya nawawala eh. Kayo lang kasi dalawa tinitignan niyo eh. Pera, tao, and then syempre a little of God. But listen to the word of God. Kaya alam ng Diyos yun, alam niya yun. Kaya sinabihan niya ng ilang beses kasi nakikita niya kay Joshua, takot to. Remember yung tik-tik? Alam niya na yon at kasama siya. Mga higante kalaban nila. Ang tataas ng muog. Ngayon, kung titignan niya yon, talagang nakakatakot. At mga established nation to, sila palaboy-laboy pa. So how he will conquer these nations? God sees it in his heart. Ganun din po kayo. Huwag kayo mag-guilty kung kayo natatakot minsan. Just stand still. Ang sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Although nakikita nyo ang problema nyo and at the same time ang pangako ng Diyos, magpatuloy kayo sa pangako ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, be strong and courageous. Because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Meaning, ang Diyos ang may vision nito. Hindi niya ito pangarap. Hindi niya ito ginusto. Pero God has vision on it. Hindi niya ito para maging tuwan-tuwa siya, leader din siya. Hindi niya ginusto. Tinawag talaga siya. The same with you. Once you are Christian, you are called. Hindi lang kayo niligtas ng Diyos, pero may mission kayo. Sige, kayo sa second. 7. Sandali, kita nyo ilang beses. Ang kulit ano? Ang Diyos, kapag may sinabi siyang dalawa lang, strong na yon. Sabi niya, 2 lang witness, totoo na yan. The dreamer, si Joseph, sabi niya, 2 beses ako nakapanaginip nito. Siguradong mangyayari to. Kapag dinalawa niya ang sinabi niya sa Diyos, totoo to, maniwala ka. Kaya 2 beses yan sinabi kay Joshua to. Sige, tuloy niyo nga. Do not. Now, there is a formula. Ito lang ang formula ng Diyos. Mag-meditate ka sa word ko. Kasi nga, dalawa lagi ang inyong tinitignan eh. Problema, pangako.
Problema, pangako. Pera, pangako. Sitwasyon, pangako. Dalawa lagi tinitignan natin. Tao na nakasimangot, galit, pangako. Yan lagi tinitignan natin. And now what is the formula? Meditate on His words. Yung word niya, yung promises niya. Huwag kayong titingin sa problema. Huwag kayong titingin sa challenge. Look always at the promises of God. There are many instances talaga. Kapag tinuloy nyo, makikita nyo resulta maganda. Pero pag tinuloy nyo ang takot nyo, lalo kayo nagiging malamig, lalo kayo nagiging matabang sa Panginoon. Until na tatanggapin nyo na kung ano maging problema sa buhay nyo, hindi na kayo kumakawala. Ganyan nangyayari sa atin. Tumingin kayo. Kaya sabi niya, this is the only formula to be successful. Meditate on my word. Meaning, look at my promises. Panghawakan nyo ang pangako niya. Huwag kayong matatakot. Sige, 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it night, day, and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Huwag niyo i-meditate yung bulong ng kaibigan niyo. Huwag. Umalis ka na dyan. Okay, sapakin mo na. Gumanti ka. Mag-give up ka na. You see, sabi daw, ang i-meditate mo day and night yung word ng Lord. So maraming bumubulong sa inyo, kaya huwag kayo basta maniniwala sa mga kumadre nyo, sa mga kumpare nyo, sa kaibigan nyo. Alam mo, mas maganda maging kaibigan talaga. Christian din. The same your spirit. Pero pag ang tao ay by spirito, naku, layuan nyo yan. Tuturuan kayo mag-meditate sa kanyang word. Tuturuan kayo mag-meditate sa kanyang mga plano. Ikasasama niyo yun. But here, sabi niya, mag-meditate kayo sa mga salita ko. Alam niyo kung hindi kayo makatulog, ang technique, i-open niyo ang heart niyo, ang puso niyo sa Panginoon. Open wide your heart. Kailan tayo hindi nakakatulog kasi iniisip niyo problema niyo. Ako, na-experience ko yun. Nagpapagawa kami ng school. Kailangan pa naman ng toilet sa loob ng room. Hindi talaga ako nakatulog kasi nagpaplano ako. Ang hirap. Pinagpaplanuhan ko 4 o'clock hanggang 4 o'clock gising ako. Ang nasa isip ko kasi yung gagawin ko. Pero siguro way na rin ng Panginoon yon. Kinabukasan, madaling araw, alam ko na gagawin ko. The same way with you, minsan iniisip natin anong gagawin sa problema. Kung hindi nyo na kaya at wala kayong maisip, open your heart and mind. Ako kasi, nabigyan ako ng wisdom, nabigyan ako ng pamamaraan. Kaya kinabukasan, ang dali namin ginawa, ay ganun pala. Siguro, wisdom ng Panginoon. Pero nagpe-pray ako, hindi talaga ako makatulog. Ang nagbibigay sa atin ng hindi pagtulog kasi yung problema nyo. Nadarama niya yan eh. Ang hindi nagbibigay sa inyo ng pagtulog, yung mga threat ng sitwasyon, threat ng kaibigan, ng trabaho, lahat. Hindi kayo patutulugin yan. Kung hindi rin nyo malaman, maisip kung paano ito pagtatagumpayin, open your heart and mind to the Lord. Yung bang isipin nyo, Lord, bahala na kayo. Lord, naniniwala ako sa inyo. Kaya ito yung sabi ng Panginoon, day and night. Day and night. Open your heart and mind to Him. Kung hindi nyo na kaya, gagawa siya ng paraan. So ito, si Joshua, hindi yan makakatulog talaga. Ang isipin niya, naku, ang tataas ng mga muog. Kaya ginawa niya na lang talaga. Nag-meditate siya day and night at probably ni-recall niya yung mga ginawa ni Moses.
kung sino ang Diyos sa buhay niya, kung sino ang tumawag sa kanya. The same way with you. Huwag kayo magsisettle sa problema nyo. Huwag kayo magsisettle sa mga kaibigan nyo. Huwag kayo magsisettle sa mga kumare-kumpare nyo. Huwag kayo magsisettle sa anumang sitwasyon. Meditate day and night with God. Open your heart and mind. Alam nyo, kapag kayo open ang heart and mind nyo, tapos mapapaawit pa kayo, kakanta pa kayo, mamaya tulog na pala kayo. Kaya sabi niya, day and night, pati gabi, isipin niyo ako. Mag-meditate kayo sa akin. Kaya kinabukasan yon, alam niya na gagawin niya. Alam niya na ang mga sunod-sunod niyang gagawin. At open ang heart and mind niya to the Spirit and to the Word of God. Okay. Sino na? 9. Ako na 9. Ako na, no? Have I not commanded you? Naku, pangatlo pa pala, oh. Pangatlo. Ibig sabihin, talagang totoo to. Ikaw talaga ang magtatalo, ang sasakop. This is the vision of God. Be strong and courageous. Do not be afraid. Ang dami. Alam nyo, ganyan ginagawa ng Diyos sa inyo, eh. Di ba na-experience mo na ako? Di ba nagpatotoo ka na? Di ba binigyan na kita ng mga gandang bagay? Kasi minsan, kaya tayo nalulungkot, dahil lang baka tayo mapahiya, baka lang tayo, di kaya may gusto tayo para sa ating sariling kaluwalhatian. Pero let us look upon God. Ang tignan nyo yung vision ng God, hindi vision nyo. Kasi pag vision nyo, ambition yon. Okay? Pero if it's a vision of God, vision talaga ng Panginoon, magiging totoo yon. Doon, kaya maging sensitive kayo kung vision nyo or vision ng Diyos. Pag vision nyo lang, may kalakip na para kayo purihin, para kayo ay ma-feel na satisfied, ma-feel na kayo ay natataas, ambition yon. But if it is a vision of God, you do not care anything. Kahit mapahiya kayo, kahit na kayo ay magtiis, dire-diretso kayo. That is the vision. Pero kung may kalakip na takot, may kalakip na baka kayo mapahiya, it is ambition. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So this is the vision of God, not ambition of Joshua. Okay. And then yung next verse, yung at the end, yung alam niya na siya ay may end niya na ang kanyang purpose doon sa 24, chapter 24, verse 14 to 15. Ito na. Kaya sarap magpatotoo kapag nangyari sa buhay niyo. Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt and serve the Lord. So may mga tinatago pa sila Diyos-Diyosan. And 16 kayo. So pati yung mga gods ng Amorites na pinuntahan nila, namulot pa ng mga Diyos-Diyosan, tinago nila. Maganda, 3 Diyos ko. May Yahweh na ako, meron pa akong sun god, meron pa akong Diyos ng Amorites. Masyure to. Kasi sinasabi niya, papiliin ko nga kayo. Anong serve nyo? Si Yahweh, o yung mga Diyos na napulot nyo, o yung mga minanan nyo pa sa lolo nyo dun sa Egypt. Pero sa akin, wala akong ibang sasambahin, kundi si Yahweh lang. Ako at ang aking pamilya ay kay Yahweh lang. So, ang nito, dahilan kung bakit nasabi niya to, no? Alam niya rin na may takot ang mga
constituent niya. Takot silang baka maghirap uli, mawala ng trabaho, baka sakupin na naman sila, baka mailit ang kanilang mga bahay. Kaya maganda may tatlong Diyos, ano? Para sure, insurance. Fear is the product of doubt. Kapag na-doubt kayo, kahit Kristiyano na kayo, basta't may doubt kayo. Doubt, baka mabawasan ang sweldo nyo, absent kayo ngayon. Doubt na baka hindi malabhan ang inyong mga labada dahil nandito kayo. Lahat na doubt. Doubt talaga. Inuunan yung doubt nyo eh. 2 oras, 3 oras lang dito eh. Dami-daming oras nga binigay sa atin. Alam niyo, sabi ng Panginoon, yung isang araw, bigay nyo naman sa Panginoon. Ngayon, hindi pa maibigay. Doubt. Fear is the product of doubt. At kapag lagi kayo doubtful sa bawat sandali, hindi mawala talaga ang takot. Kabaligtaran naman, kung may pananampalataya kayo sa salita ng Diyos, pananampalataya, wala kayong takot. Hindi kayo natatakot sa anumang bagay. So fear, ba't may takot ang tao? Nagda-doubt. Sayang, nagda-doubt. Dahil mas pinangahawakan niya yung mga literal na bagay kaysa sa pangako ng Diyos. Remember that? 2 lagi tinitignan natin. Tignan niyo yung pangako ng Diyos. Or baka nagkukulang kayo ng fellowship sa Panginoon. Si Elijah, Elias, wala siyang ginawang gaanong himala. Alam niyo, pinrepare niya lang ang isip at puso ng mga Israelita. Kasi si Jesus magpipreach, magpapahayag ng kaligtasan. Kasi at that time, na bago dumating si Jesus, secular na ang mga Israelita. Secular na sila. Naniniwala na sila sa mga turo ng Griego. Secular na sila at iba na rin kaalaman nila. Mas naniniwala sila sa katawan ng tao. Remember mga Griego? Ang mga Griego kasi mga mga scientific, dun sa mga philosopher. Mas naniniwala sila sa filosofiya ng Griego, Hellenistic na sila eh. Kaya it's very difficult for Jesus Christ kung siya kaagad ay darating. Hindi, pagtatawanan lang siya. At di sa kanya maniniwala. Hindi nga naniniwala ang mga Griego sa sa resurrection. Kaya scientific sila eh. Pagpatayan, patay talaga, hindi yan magre-resurrect. At ngayon, magpipreach siya ng resurrection. Magpipreach siya ng forgiveness. Kaya kailangan talaga ng preparation. Palalambutin muna ang puso, ang isipan ng mga Israelita. So he lived a very simple life. Wala siyang himala, hindi siya kilala. Pinagtatabuyan siya at pinagtatawanan. Tinanggap niya yung buhay niyang yon. Because not for himself, but for preparation. So hindi siya nangarap magkaasawa. Hindi siya nangarap na magkaroon ng sariling bahay. Kasi, noon siya nakatira sa ilang. Hindi siya nangarap na magkaroon ng mga masarap na pagkain. Ang kinakain niya, balang. Hindi siya nangarap ng mga magandang damit. Pero bold siya kung magsalita. Wala siyang takot kung magsalita. Because of the vision na binigay sa kanya. Hindi siya natakot. Hindi niya kailangan ang mga bagay dito sa daigdig. Hanggang sa pugutan siya ng ulo because of the vision of God binigay sa kanya. Wala siyang ginawang himala, di siya naging sikat, di siya naging kilala. Pero ang kanyang ginawa lamang ay mag-preach na magsisi. Pinalambot niya ang puso at isipan ng mga Israelita at sila'y nagpabautismo. Tanda na sila'y nagpapakumbaba. Para pagdating ni Jesus, uhaw na uhaw sila sa salita ng Diyos. Hanggang pinugutan siya ng ulo. Yun lang trabaho niya. Kaya niya yun? Hindi, gusto ko ng bagong damit.
Hindi, gusto ko lahat ng mga bagay na mga masasarap dito. Gusto kong tikman ang lahat ng to. Yun ay ambisyon. Kahit mga Christian kayo, marami tayong ambisyon. Ambisyon na lumaki ang salary. Ambisyon na gumanda ang buhay. Ambisyon na magkaroon ng magagandang bagay na pag-aari. Ambisyon yun. Kaya tayo nagkakaroon ng fear. Kasi mas tinitignan natin ang mga bagay na yon kaysa sa vision ng Diyos. Kaya ayoko mangako talaga sa Diyos kasi natatakot ako. Pareho tayo. Minsan tumitingin din ako sa mga material na bagay. Kaya ayoko mangako. Siya mismo talaga nagre-realign sa akin. Pa-align kayo sa Panginoon. Not to your ambition, but your vision. Na kahit na anong mangyari, if you have the vision of God, hindi kayo matatakot. You will not doubt. Kaya lang tayo nagkakaroon ng doubt kasi sa mga bagay na gusto natin. Kung iayaw ng Diyos yun give up nyo na lang. Give up nyo na lang para walang takot sa puso nyo. Kaya dito, ang binibuild up talaga kay Joshua, huwag tumingin sa mga problema. Huwag tumingin sa mga bagay na mga literal na nagbibigay ng takot sa atin. Kaya 3 beses pa talaga sinabi niya, huwag ka matakot. Akong bahala. Well, anyway, itong gawin mo, ha? Huwag kang titingin sa mga bagay ng problema mo. Always meditate me and my word day and night. Kaya kayo mga hindi nagme-meditate ng word of God, yan, matakot talaga kayo kasi nahahaluan kayo ng puso ng inyong ambisyon. Mga ambisyoso at mga ambisyosa. Hindi vision ng God. Talagang matatakot kayo. Pero ang bilin dito ng Panginoon Diyos ay, sama niyo naman ako. Naalala mo pa ba ako? Sweet ang Panginoon, no? Bakit di mo na ako iniisip? Ang iniisip mo lang yung gusto mo, yung crush mo, yung mga type mo, mga pangarap mo. Dahil kapag yan lagi ang iniisip niya, talaga nakakatakot. Bibigyan kayo ng takot niyan and you will start doubting the word of God. But kasi nga, nakatutok kayo sa mga ambisyon nyo. Hindi nyo kayang ibigay lahat. Gusto nyo mag-reserve para sa inyo. Para sa inyong kaginhawaan. But if your eyes is focused only on the vision of God, kaya mag-meditate kayo lagi, isama nyo siya lagi bago kayo matulog o makatulog. Isama nyo siya sa paggising nyo. Isama nyo siya sa inyong mga plano. Meditate on me day and night. Always in your heart, feel my promises. Kasi once na nabawasan yan, papasok na naman yung ambisyon. But if you solidly look on the vision of God, there is no fear. Hindi kayo magdadoubt because you are holding on His Word. At sanay na kayo, ang buhay nyo laging nasa Word of God. Nasa Kanyang presensya, nasa Kanyang pangako. So it's because of fear, because of doubt. And doubt, magsisimula ang doubt sa inyo kapag nalalayo kayo sa Kanyang vision, sa mga nais niya, sa mga gusto niya. Now, there is a guarantee. No? The guarantee to defeat doubt is the death and resurrection of Jesus Christ. Sa lahat ng mga relationship, ang nagbibuild talaga yung communication. Okay? Reading the Word of God is communication of God to us. Kapag ang isang pamilya walang komunikasyon, sira yan. Kapag ang business nag-miscommunication or no communication, anumang mga relationship natin, family, business, political, kapag walang communication, nasisira.
Kaya lang nagkakaroon ng business because of communication. Nabibuild ang trust and confidence. Pero nagkaroon ng miscommunication o wala ng communication, wala ng business. Everything here is built by communication. Kaya itong sinasabi ng Panginoon, always communicate with me. At alam nyo ba, ang Diyos ay may 4 na paraan na nag-communicate sa atin. 4. The first communication of God to us is everything that you see. Nilikha niya yan, lahat ng bagay na yan. Alam niyo ang purpose niya? Para kayo mamangha at hanapin siya. That is the very first communication. Kaya lang ang tao kasi matigas ang ulo. Gusto nila alamin ang lahat. Gusto nila kaalaman, hindi pagmangha. Na-miss natin ang way ng communication ng Panginoon. Kasi pag kayo namamangha, di ba, tatanungin niyo sarili niyo. And you will look for the Creator. Pero ang taon, tigas ng ulo, hindi nila hanap ang Creator. They build their own creation. Yun nga yung evolution. And evolution, the purpose of evolution is only to exclude God. Evolution is not scientific. Okay, nag-aral dyan ng mga evolution. Ako, pinag-aralan ko rin yan. But it's not scientific. It is a theory. Ano yung theory? Teorya, haka-haka. But the Word of God is written history. Kaya ang purpose talaga ng evolution is not to find how we started to exclude God. That's the only purpose of evolution. Ang nagpropagate ng evolution worldwide, mga ayaw maniwala sa Diyos, yung mga komunista, mga ateista, yun lang naman sila eh. Kailan lang naman yan? 1800. And God created this, hindi para alamin, bulat-latin lahat ng to, alamin nyo lahat. Hindi natin kaya alamin ang lahat. Sarili nga natin, hindi na kaya nating alamin eh. How much more ang lahat? Alam niyo yung pinaka-purpose, why God created this beautiful earth, heaven and earth, para mamangha tayo. Yun ang purpose niya, mamangha kayo. That's the first communication. These beautiful things, lahat ng to ay binigay sa atin para hanapin siya. And this is our first communication. At magre-reply kayo sa Kanya by faith. That's the purpose of creation. Mamangha at hanapin siya, tawagin siya. Second communication, binaba niya talaga yung literal na salita ng Diyos. Yun nga, pinili niya yung Israel. Nagsalita na siya talaga, written. And that is the first Bible. Old Testament. Pero kulang kasi hindi nila unawaan ang salita ng Diyos. Kaya si Jesus na mismo ang bumaba. And Jesus Christ is the Word, the third Word. The third communication of God. This is the third communication of God. Kaya sinabi siya ay salita na nagkatawan tao. Pare, this time, hindi na babasahin ng mga tao. Ma-experience na nila kung sino ang Diyos. That's why Jesus Christ is called the Word of God. Buhay na salita ng Diyos. And if you want to know God, who He is, in His deepest personality, it is Jesus Christ. Mali ang akala nila sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagpapakumbaba. Ang Diyos ay mapagkumbaba. Humble siya. See the word Jesus Christ. Ang Diyos ay hindi nagpapatawad pag nagkasala, impyerno agad. Jesus Christ is example. He died for our sin para hindi tayo mapunta sa impyerno. Ang Diyos ay sakim sa papuri, puro papuri na lang. Sinapak-sapak nga siya eh. Pinatay siya eh. Hindi kailangan ng papuri kasi even in His nature, talagang kapuri-puri na siya. Hindi niya kailangan sabihin, sambahin niyo ako. In His nature, siya ay mapapasamba ng lahat ng creation. Hindi niya kailangan yon ang pagsamba. So, the very person of God na hindi natin nakikita is seen in the life of Jesus Christ. Kaya yung pangatlong komunikasyon ng Diyos yun. At pang-apat and last, is this, meron pa pala. Pang-apat yung spirit.
At ang panlima, yung mga preacher at yung mga kapwa natin. Ang dami! Ang daming komunikasyon. Kaya pag ako nag-share sa mga estudyante ko, ang sinasabi ko, yan, ilang beses na, because I'm teaching communication. It's very important. Communication is the blood of society. There is no relationship without communication. Even God Himself made a way to communicate to us. 5 na yan. At kapag ikaw napunta sa impyerno, kasalanan mo yan. Why? You did not believe. Yes, in-emphasize kayo. Kaya kayo mga estudyante, pag kayo napunta sa impyerno, huwag niyong sisisihin kahit sino, sarili niyo ang sisihin niyo. Kasi 5 beses na nag-communicate, nagre-reach out ang Diyos to build relationship with you. Aayaw-ayaw kayo, kaya pasensya. Diyan na lang kayo sa impyerno. You see, there are 5 ways God communicated with us. The creation, the Bible, Jesus Christ as a Word of God, the Holy Spirit, and the preachers. Kaya siguro naman wala naman pupunta sa impyerno dito, no? Unless you doubt, you fear. So, the guarantee na ang totoong Diyos talaga is Jesus Christ. He died and risen from the dead. Yun ang pinakagarantiya na ang Diyos ay totoo sa kanyang salita. Yun ang pinakagarantiya na ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang pinakagarantiya na hindi niya kayo pababayaan. Hindi niya kayo iiwan. Jesus Christ is a guarantee. Not just only the word, not only the preacher, even the history tells you that there is Jesus Christ who died for your sin. So the guarantee to defeat doubt. Kung may doubt man kayo, look unto Jesus Christ. Lagi niyong i-meditate kung anong ginawa ni Jesus. Pag kayo hindi makatulog, buksan niyong isipan at puso niyo at isipin niyo na ang si Jesus ay nasa inyo. Ang Holy Spirit ay nasa inyo. Tuwan-tuwa sa inyo ang Panginoon. And then start singing praises, start singing worship to the Lord. Hindi nyo alam, mamaya tulog na pala kayo. Pampatulog yun. Gawin yung pampatulog. Kaya sabi ng Panginoon, sige, meditate day and night, kasama gabi. And God will give you peace at your heart. Joshua was commissioned. So are you. Si Joshua talaga. Ang pagtawag sa atin, hindi ito ang end. This is only the beginning. Okay. Hindi ito talaga ang purpose ng Diyos para iligtas lang kayo. Dual purpose yan. Iligtas kayo at gamitin kayo. Maging si Jesus Christ, sabi niya, I commission you, I send you. God send me, so do I. I send you. So, hindi ito pang sarili. Hindi ito pang kaligtasan lang. Hindi ito para mapunta lang kayo sa langit. Kaya kahit anong gawin mo rito, pupunta naman ako sa langit. Hindi yon. Magpapagamit tayo. Kaya nga sabi ko, lahat ito preparation. Lahat ng buhay dito, hindi lang temporary, puro preparasyon. Preparasyon sa inyong sarili at sa inyong kapwa. Kaya ang pagiging Kristiyano nyo, hindi para tawagin kayong Kristyan. Pero hindi naman sinasapamuhay, yun ang masakit. Para kayo'y gamitin. I-prepare din ng iba. So everything is preparation. Kaya pag upo nyo yan, hindi ako naniniwala na hindi kayo gagamitin ng Diyos. At di rin ako naniniwala na nagbubutas lang kayo ng upuan. Kasi, who knows, someday, basta tapat lang kayo sa pagpunta dito at alam nyo ang ginagawa niya at alam nyo ang purpose nyo, there will be a time God will use you. In many ways, in different ways. Huwag kayo ma-discourage kung hindi kayo naging worker dito. Huwag kayo ma-discourage kung hindi kayo naging pastor. But I'm sure, yung narinig yung salita ng Diyos ay pagtawag sa inyo. Once you reply, once you respond, God will use you. In different way, in many ways. Basta't nakapagsalita kayo sa iba, na-encourage sila, natuto sila, that's only a commission upon you.
At ang Diyos naman talaga magliligtas, hindi naman tayo eh. This is not our problem para magligtas. It is not our problem. It is the Holy Spirit that would convict and save, not you. Basta gawin nyo lang yung part nyo, kung ano yung meron dyan. Gawin nyo na may kasipagan, na may inspirasyon, at para sa Panginoon. God is already happy in your calling. So, you are all commissioned. Walang exemption. Lahat tayo commissioned. Lahat kayo nakakarinig ngayon, you are given a commission by God to share the word, His love, and His salvation. Ang Diyos, sinulat niya ang Bible. Mapapansin niyo, puro istorya karamihan. Although this is different genre. May history, may song, may poetry, but mostly puro istorya. And the purpose of literature, bakit natin pinag-aaralan ng literature? Mga short story, novel, drama, puro istorya. Kasi walang magtuturo sa tao kung paano mabuhay kundi sa magitan ng istorya. Biology would not teach you how to live a life. Psychology would not teach you how to live a life. It gives you only the pattern and behavior. Pero yung mabuhay ka kasama mga kapwa mo, hindi magtuturo sa iyan. The only subject in academic to teach you how to live a life are the stories. Mga pangyayari sa buhay ng tao. Kasi nakakapulot ka ng aral kung paano makidil. Makapulot ka ng aral kung paano ma-prostrate, magmahal, magtagumpay. True stories. That's why God wrote a lot of stories para makita nyo kung paano manampalataya, kung paano mabuhay, kung paano ibigin ng Diyos, at kung anong gusto ng Diyos sa buhay nyo. Kaya puro istorya to karamihan, puro istorya. You read the Bible, at ma-inspire kayo, may love story doon, may comedy din, a little of comedy. Meron din dong mga history, lahat. The Bible is complete to teach us salvation and how to be used. Pero tungkol sa Diyos, hindi kompleto ang Bible. Marami pang hindi siya sinabi tungkol sa Kanya. So that's why the Bible is written mostly in stories. Alam niyo yung buhay ni Ruth? Alam niyo yung istorya ni Ruth? Sino nakabasa ng istorya ni Ruth? O yung iba, hindi pa. Basahin niyo naman. It's a love story. Love story sa biyanan, sa Diyos, at sa kapwa. O nabasa niyo na yung Esther. Ayun, medyo a little comedy doon, Nabasa niyo na yung buhay ni Job. Meron din nakakatawa doon. Job, nabasa niyo yung Job? Hindi si Job pala, hindi si Job. Si Jonas pala. Si Jonas. Ayaw magpagamit sa Diyos. Basahin niyo yun. So there are lots of stories in the Bible para ma-reflect nyo ang sarili nyo. Kasi walang magtuturo sa inyo kung paano mabuhay dito sa lupa, kundi stories. Kaya meron tayong literature, may short story, may drama. Kasi ang purpose nun, to teach you how to live life. How to live life in faith, o sa mga secular, kung paano mabuhay sa pag-ibig, sa disappointment, sa kalungkutan, sa pamilya. Kaya nga ang Diyos mismo sumulat, hindi yung direktang utos, puro utos. Sumulat siya ng mga istorya to reflect yourself to God. How to be successful. This time si Joshua, how to be successful. So Joshua set an example before he preached. Your life is a message. Mabuhay kayo sa pananampalataya, ha? Huwag kayong mabubuhay sa ambisyon. Dito sa daigdig, hayaan mo ng yung mga ka-classmate nyo, mga kaibigan nyo, mga kabarkada nyo, mabuhay sa kayabangan o sa mga ambisyon. Hayaan mo na lang sila. Pero tayo, hindi tayo nabubuhay sa ambisyon. Nabubuhay tayo sa vision ng Panginoon. So your life is a message.
Kaya matuto kayo mabuhay sa pananampalataya. Kapag may pananampalataya kayo, wala kayong takot. Pag wala kayong takot, as long as the vision of God, you will be successful. Magiging matagumpay kayo. Like Joshua, we are entrusted to succeed. Remaining the work of Jesus Christ to share salvation. Kayo ang mga modern Joshua. We are all Joshua. May mga iniwan si Jesus na dapat nating gawin pa. Yun nga, mag-share ng word, mag-share ng kanyang love, mag-share ng kanyang salvation. Let us all stand up. Sige po. And I guarantee, because I experienced it, you will be successful in your life. You will be successful. Not successful sa gusto nyo. Remember that. But you will be successful sa gusto ng Diyos. At ang gusto ng Diyos ay fitted sa ating kaluluwa. Doon kayo tinawag. Find God as your vision. Panginoon, salamat sa mga taong tinawag nyo. Lord, even though we are few, ang importante, Lord God, kayo'y sumasa amin. You are our vision. You are our vision. At anumang bagay, Lord God, nakakahadlang dito, Lord God, sa vision na to, Lord God, inaalis namin to. Praise your name, God. At Panginoon, sa puso nila, Panginoon, open their hearts, their minds. Lord, put in their hearts, their minds, O God, the vision you have to them. Vision para sa kanilang pamilya. Vision para sa kanilang profession. Vision para sa kanilang tahanan. Vision para sa church, Panginoon. Your vision prevail, not our ambition. Taas po natin ating mga kamay. The Lord is merciful and good. Hindi siya nagkakamali sa mga bagay na binibigay sa inyo at tinutuwid kayo. Hindi siya nagkakamali sa mga bagay na dinedirect. Siya ang nagdadirect sa buhay nyo. Hindi siya magkakamali kailanman. Tanggapin niyo ang kapangyarihan, grasya, pag-ibig, at kapangyarihan ng Diyos, at lahat ng mga para sa inyo ay may pagkaloob ng Panginoon, at bigyan kayo ng katagumpayan sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, sa inyong ministry, sa lahat-lahat na estado nyo. God will make you successful and overcomer in the name of Jesus. Amen.